Bandang mga alas 10, nagkaroon kami ng tawag from radio room sa City Hall. Meron daw isang pasyente na nahihirapan huminga. Kasi yung mga teachers nagre-report yung mga magiging watchers. Tapos yung mga identification nila, lagi niyaayos doon. For the upcoming barangay election. So nung nandoon na kami sa site, nandoon na kami sa office mismo, nakita namin kaagad yung patient. Medyo may kaidaran na. Ang chief complaint na unang tinignan namin, yung kanyang hirap na paghinga, difficulty of breathing. Sandalo kayo, sandalo. So paglapit pa lang namin, kinamusta namin, oriented naman siya, nakakasagot. Inoscultate namin kaagad, tinignan namin kung normal yung breath sounds niya. And then at the same time, chinek namin yung kanyang vital signs, initial vital signs. Biglang naramdaman niyang sumasakit yung kanyang left side na alam naman natin kung nasaan yung heart, nasa left side. So kinonsider din natin yung chest pain. Pagka may chest pain ka, tapos meron kang hypertensive, hirap ka pang huminga, medyo emergency case na talaga yon. 100. 100 siya. Sa ambulance, meron na kaming initial vital sign. So, trending na lang ginawa namin. Every 10 minutes, tinignan ulit namin yung vital signs niya, hindi nagbabago. 110 yung PR, 22 yung RR. Pulse rate, umaabot ng 110. Ang kanyang respiratory rate, yung kanyang paghinga, respiration, umaabot ng 24. So, above normal yon. So, meron nga siya talagang hindi magandang nararamdaman sa katawan niya. Yung pulse rate niya, malamang na nung medyo inatake na siya nung kanyang presyon na tumaas, kinakabahan siya. So, tumaas yung kanyang pulse rate. At normal din na parang reaction ng puso, dahil tumaas nga yung kanyang presyon, natural na gagana din ng mas mabilis yung kanyang puso. So, tataas yung pulse rate. Ang normal natin ay talaga 60 to 100. Saan po kayo sumasakit sa inyo, sir? Kaya nahirapan pa rin. Di po ako makahanap, sir. Wala po sa ibang parte ng katawan niya. Dito lang talaga. Pero ano po yung sakit na nararamdaman niyo po? Pumutusok po ba? Nadadaganan? Parang pumutusok po. Bigla yung niya, bigla yung pagkaroon. Parang sinaksak. So, possible na magkaroon siya ng heart attack at that time. Kaya immediate transport na po yung ginawa namin. Pwede sa emergency. Kaya pa. Kaya ha. After matriage na siya, na-endorse na namin yung kanyang chief complaint, nasabi na namin yung vital signs, past medical history. After ng endorsement, umaalis na kami. Pagka meron pong ganun na nangyayari, huwag nyo munang painumin ng tubig. Hanggat maaari, i-relax nyo muna siya. Kung medyo tensyonado siya, pa-relax nyo lang muna siya, obserbahan nyo muna. Kasi hindi natin masabi yung kondisyon ng katawan niya. Baka pag bigla niyang pag-inom, mabilaukan siya o yung tubig pumunta sa baga imbis na sa tiyan. Ang pinakamaganda doon, i-rest muna siya. Kung halimbawa nahihirapan siya huminga, i-ano natin yung kanyang mga damit. O kung may bra siya, patanggal yung bra. O kaya naka-belt siya, masikip yung kanyang suot. Paluwagan lang po natin para maka-relax yung body. Ang sabi sa akin ng doktor doon, sabi niya, kuya, pwede bang bawasan mo yung pagkain mo, maalat, yung matataba, at saka yung mga matatabing sabi ko, parang pinagbawalan akong kumain.
Nanay kayo, may high blood kayo? Dapat talaga is lifestyle modification. Lahat ng gagawin mo, syempre hinay-hinay sa pagkain. Dapat yung di ka masyado sa mga matataba, maaalat, matatamis, no? Yan yung mga iniiwasan natin. Tapos, importante din na hindi ka laging nakaupo. Yung inactivity ba? Kailangan nag-exercise ka talaga. Regular yung exercise mo. Tapos, kailangan ng stress management. Importante yan. Kasi, mataas ngayon yung mga kaso kung saan yung sa stress nanggagaling talaga yung hypertension. So, yun. Wala kaming radyo na nagagkuhan, saka yung TV, hindi namin natanggap yung balita. Meet expert